Nitong May 9 nang makalaya mula sa bilibid si Rodolfo Noel June Lozada. Halos 2 dekada na mula nang makilala si June. Siya ang whistleblower sa NBN-ZTE scandal taong 2007. I see yung poverty sa mga upland communities. And the one I shared with you last night was sabi ko nga na I have encountered mga katutubo po na nakita ko rin sa lugar nila maraming bayabas. Sabi ko rito sa isang katutubo na nakakasama ko, sabi ko, ay dami palang bayabas dito, ba't hindi natin kunin, ibenta nyo sa bayan para mas may pera kayo? Well, how he answered me really struck me. Sabi niya sa akin, sir, hayaan nyo na para sa ibon naman yan. I was so touched kasi pag tinignan ko siya, hindi naman po siya mayaman eh. Yung tsinelas nga niya, kupas na. Yung t-shirt niya, halos butas. And yet he talks about caring for the birds. And I was just touched na sabi ko, buti pa tong mama na to eh. Wala namang, kung titingnan ko, walang yaman yung mama na yun eh. But he thinks of caring for the birds. So, sabi ko, pati ako napahiya sa sarili ko eh. And then when I come back naman to Manila, I deal on billion peso projects and I give them na like, siguro ganito, 3.5 billion, okay na to, wouldn't want pa. Parang, ang hirap pong i-reconcile ng buhay ko. No, na makakita ako ng ganong sitwasyon, makakita naman ako ng kabilang dulo, doon ako hirap. Kaya sabi ko, sana bawasan nyo man lang kasi I know those money could have gone to schools, could have gone to roads there. But it goes to few families and I don't feel it's right. So, ibig sabihin yung pera na dapat ng gobyerno na dapat mapunta sa mga project para sa may hirap ay napupunta lang sa bulsa ng kokonting mayayaman na nakakataas. Opo. Pero hindi nakulong si June kaugnay sa kanyang pagiging testigo sa nationwide broadband project sa termino ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Taong 2022 nang mabilanggo si June sa kasong graft kaugnay sa pabor na binigay niya umano sa kanyang kapatid noong siya ay sa gobyerno pa. Kasama ni June makulong ang kanyang kapatid. Wala rin umanong pinagsisihan si June nang lumantad siya bilang whistleblower noon. At napakaswerte natin ngayong hapon dahil kasama natin mismo sa ating studio, walang iba kundi si Mr. June Lozada. Sir June, welcome po. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo, Julius, Indin, at sa mga nakikinig po sa atin lahat ngayong maulan na hapon. Na hanggang ngayon, yun pa rin. Oo. Greed is still the bottom line ng problema natin ngayon sa ating bayan. So, June, you were in jail or in prison for how long? 3 years ako sa Bilibid. Oo. Can you refresh our memories kung paano ka napunta doon sa bilangguan? Kasi, yun nga, bilang testigo ko doon sa NBN-ZTE, no, sa Senado, sabi niyo nga kanina, pinaalala rin ni Gio na napakalaki talagang kaguluhan na noon. No? At ganyan, kaya nga sabi ko, ito, mauulit na naman itong nangyayari ngayon kasi pagkatapos nung ilang buwan yun eh. Kasi magmula 2007 hanggang 2008, halos papunta na ng 2009, may mga nagrarally pa rin, no? Napahupa yun yung sinabing sinampahan na ng kaso. Yung mga opisyal. Oo, yung mga kasangkot, no? Yun na nga yun. Hindi lang sana mapaalala natin sa mga nagagalit na kalooban ngayon, yung talagang humingi ng katarungan. Kasi dito, pagka dinala na sa korte, wala nang media ron. Iba na usapan, kumbaga. Iba na. So ganun ang mangyayari doon. So you see a pattern sa mga nangyayari ngayon nung ikaw ay tumayo bilang testigo. Ganyan din. Oo, halos. Parang ganyan din. Halos sabi ko nga, nade-deja vu na ako nito, no? Kaibahan nga ngayon, ako yung nanonood ngayon, no? Sabi ko, ganito pala pakiramdam nung panahon ko, yung mga nanonood din, no? So, ganyan yan. Kaya, kung pakikinggan mo yung mga akusado ngayon, masasabihin nila, sampahan nyo ako ng kaso. Tigigil na yung investigasyon na yan. Sampahan nyo na ako ng kaso. Idali nyo na yan doon. Closed door investigation na yan. Di ba? Tapos, pagkatapos yan, magsasampa na ng kaso. So, ang mangyayari dyan, pag sinagsampa na ng kaso, pagka non-bailable yung isasampang kaso, dadalhin sa jail nga yung mga akusado. Pero yon dahil non-bailable, hindi pa sila nahahatulan. No?
At saka habang dinidinig o diringgin yung mga kasong sinampa sa kanila, mananatili sila kung saan man mapipili na kung saan sila ilalagay na facility, detention facility. Kasi palibhasa, mga matataas na posisyon sa gobyerno to, hindi naman yan ilalagay sa pangkaraniwang city jail. Siyempre. Oo. Di ba? Usually, yan sa Custodial. sa custodial facility ng PNP. Kung ano man, ng PNP. So, at yan nga, sasabi ko nga, kumpara mo sa Bilibid yung mga yan, parang mga resort yung mga yan, no? So, at magtatagal yan. Oo. At pagka medyo lumamig na, malamang at malamang, maakwit na naman. Oo. Di ba? Pero yung mga maliliit, nabi ko nga, no, yung mga maliliit na mga tao, no, katulad nun sa amin, no, kami rin, nagdinig. Testigo ako ng gobyerno. 3 kaso. So, nandun ako sa Kaliwanong doon sa Sandigan. Nagtestimonya, lahat-lahat. Dami. Pagka laon-laon, na-acquit din yung mga akusado kasi insufficient evidence. Walang nagpatunay daw na tinanggap talaga nila yung mga ganong halaga, ganon. Tapos, pagkatapos pagdinig ng 3 kaso, ililipat lang ako ng kabilang upuan, ako naman yung akusado. Di ba? Bumaliktad. Oo, ganun Ang talaga. sitwasyon. Oo. So, wala ka ng proteksyon doon. At pagkatapos nga ng ilang taon, no, Oo. na-convict kami, nahatulan kami, dahil kahit wala rin naman na dahil dun sa, if I can quote verbatim, para walang we were convicted because the brothers had the state of mind of committing fraud. Inisip daw namin na gumawa ng masama. Aha. So, dahil yun ang ruling ng West, legal na yun. At in-uphold to, di ba, ng Supreme Court? O, in-uphold din ng Korte Suprema yun. So, ganun siguro, makikita ko nga, dito na naman sa mangyayarin to, yung mga malalaking isda, Oo. malamang insufficient evidence yan. Sa nakikita ko nga, parang medyo kulang. Kulang pa, no? Kasi puro mga wala silang direktang communication doon sa mga sinasangkot nila mga opisyal ng gobyerno. Merong in-between na mga taong binabanggit. Malamang yun, lahat yun, sunog yung mga yun. Yung mga in-between na yun. So, ang malinaw dito, sinasabi mo sa amin ngayon na hindi ito overnight. Itong resulta nito, it will take years bago magkaroon ng hustisya. Dekada pa nga. Dekada. Nako, matindi to, no? Pero, linawin ko lang, if you were a state witness during that time, bakit kinasuhan ka? Di ba dapat immune ka from any prosecution? Kasi nga state witness ka eh. Kasi nga, alam mong institusyon ng mga gobyerno sa Pilipinas, sumusunod ayon kung sino sa nakaupo eh. Hindi naman sumusunod kung ano yung ayon sa Kaya nga, siguro I will go back, lagi kong sinasabi, sarili kong karanasan na the way I see it, we really do not have a justice system. Kasi ang justice nga, justice is what is just, what is fair, what is good. In this country, even if it's unjust, unfair, or outrightly bad, basta ni-rule ng West yan, legal na yan. So, katulad yan, state being a witness for government, depende kung sinong administrasyon na nakaupo. Kung sabihin na lang natin na halimbawa lang sa pag-uusap at para rin sa mga nakikinig sa atin, ang pumalit na administrasyon, iba naman ang kalooban tungkol sa bagay na to. Pwedeng magbago. Natural, kasi iba na yung Secretary of Justice noon. Bakit ang pagiging state witness, yung igting ng pagpuprotekta sa'yo, magbabago yan. Depende kung sino na, ilang taon na lang, wala nang 3 taon, matatapos sa administrasyong Marcos. Tama. Kung sakali na yung pumalit dyan, kaibigan itong mga akusado ngayon. Sa dami ng pera nila, magbigay lang ng ilang bilyon yan para ipanalo yung next presidential election. Bayad na naman yung ticket mo. Get out of, kumbaga sa larong Monopoly, yung get out of jail mo, di ba? At sigurado yan, yung maliliit na taong na-mention dyan, yung tumanggap doon ng pera na inabot para sa isang personalidad, yung sunog lahat yan. What do you mean by sunod? Parang, ano yun? Bilibid lahat yan. Yun ang sacrificial lang, para mga ganun. Oo. Wala nga, kaya sabi ko nga, paulit-ulit lang to. Nakikita ba sa media, pag sinabi, nasa custodial facility na yung akusado? Hindi naman eh. Kikita niyo ba yung buhay nila ron? Since kung mga nakaupo pa yan, na nasa termino pa nila, papayagan pa nga magtrabaho yan dun eh.
Di ba? May sweldo pa rin yung mga yan doon. Di ba? Samantala yung pagkaraniwang Pilipino na binabaha, yung dati naglalakad lang siya, ngayon magbabayad siya ng 100 piso sa tricycle para makalabas siya ron sa sakayan niya. Eh kung minimum wager lang siya, ubus na. Yung minimum wage niya, dun lang sa bayad niya sa tricycle para wag siyang maglakad sa baha. Pagkatapos ng 21, baka akala nung nagpahayag na. Ayun nga, may mga sasampahan ng kaso, may mga ganon. Saka to naman mga assets na to, i-freeze lang naman to eh. Hindi naman to babawiin eh. Mababawi lang yan pag nagkaroon na ng ruling yung korte pagkatapos ng ilang dekada. Ay, yung mga anak nila noon, mamanahin lang yan. Dekada, no? Grabe. Of course, we hate to be pessimistic about this, June, no? Pero ano nakikita mong solusyon? Meron pa ba? Julo sa akin nga, Meron pa ba solusyon dito? hindi ako pessimistic. Sinasabi ko lang yung totoo. Realistic. 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 Kasi ako, 2008, yung so 17 years ago, nung ako yung nasa gitna ng kaguluhan yan ng Senado, But in that particular case, 17 years na sinakripisyo namin ang pamilya ko sa bayang ito, di ba? was ordered to do. At ngayon na nakikita ko, sabi ko, wag naman sana may mga isakripisyo na naman. Kaibigan Di ba? si Mr. Uulit lang to. Ang magagawa rito, sabi ko nga, si St. Thomas Aquinas, Tomasino kami. So, meron siyang sinulat o pinaigting niya yung pagsusulat. Sabi niya, how do you deal with such an unjust system? So, he wrote parang a doctrine. Sabi niya, this is how you deal with an unjust system. May 3 siyang kondisyon na ibinigay sa mga nananampalataya kay Kristo. Sabi niya, there must be a grievous situation that warrants such an action. Meron talaga napakalubha ng kalagayan na kumbaga hinihingi na yung pagkilos ng tao, no? Sabi niya, but you must exhaust all peaceful means to resolve that situation. Hanapin mo lahat mapayapang pamamaraan. Paano ba maayos yan? Sabi niya, yung kondisyon yan, nagawa mo, check. Ano yung pangalawang kondisyon? Ang pangalawang kondisyon, sabi ni Santo Tomas Aquinas, na you must prepare for imminent victory. Yung mga kayo na may ganitong kalooban laban sa ganitong baluktot na sistema na, kasi sabi niya, you must prepare for imminent victory because acting rashly will result to more wound than healing. Na pagka nagpadala ka lang sa galit mo, kumilos ka, katulad nung nangyari dun sa di ba? Gulo. Mas marami ka pang sugat na maiiwan kaysa sa paghilom. At sabi niya, pangatlo, at pag nakamit niyo tagumpay, once you have achieved your aim, you must not leave a single trace you fought against because the bad habits still remain in the hearts and minds of the people. And it will simply grow back into a more vicious form pag pinabayaan mo. Which reminds us nung EDSA. Di ba? Nung 86, ang saya-saya, ang daming sumunod sa Eastern Europe, sumunod sa ginawa ng Pilipinas, ganon-ganon. Pero dahil hindi, in fact, hindi nga binago yung sistema, nagbago lang ng mga tao. Sila pa rin, yung iba. And then the bad habits just flourish in a more vicious form. Kung dati nasa Malacanang lang, Senado lang ngayon, pati sa barangay. Totoo. Pati sa kanto-kanto, gano'n na. Lahat naman ng mga milagrong ginagawa ni Kristo, lagi niyang hiningi partisipasyon ng tao eh. Naalala ko yung una niyang milagro, yung turning water into wine. Sabi niya, sa mga waiter, saka doon kay Mama Mary na, punuin niyo muna ng tubig yung banga. Pwede naman niya, sa kapangyarihan niya, pwede naman niyang punuin agad ng alak yun eh, di ba? Pero pinapuno niya muna ng tubig sa tao. And then ginawa niya yung imposible. Ginawa niya alak. Yung nung pinakain niya yung multitude, yung ilang libong kalalakihan, at siyempre marami pang libong bata, libong mga kababaihan yon. Hiningi niya muna the little that the boy had, di ba? Dalhin niyo muna sa akin kung ano yung meron man kayong konti. Kasi kung inisip nung mga nandun na, 5 perasong tinapay sa kadalawang isda, ano naman magagawa nito para sa ilang libo? Pero, whatever little they have, binigay nila sa Panginoon. At pinakahain niya sa lahat, may naiyon pang 12 basket. Siguro yung huli na lang, nung binuhay niya si Lazarus, mas madali namang
itabi yung bato na nakatakip doon sa libingan ni Lazarus kaysa bumuhay ng patay. Tama. Pero hiningi niya rin sa mga tao na itabi niyo muna yung bato. Tapos binuhay niya si Lazarus. Siguro, Julius, saka Tintin, baka ito rin yung paalala ko rin siguro na kung ano mang meron tayo, gano'n mang kakonti, konting oras, konting boses, konting ribbon, konti, na siguro sa pang-individual mo lang na pagtatansya, wala naman ako magagawa eh. Siguro yun lang pwede kong i-remind na ibigay mo sa Panginoon yan. At hayaan mo na siyang gawin yung imposible para sa atin. It will be naive for any person or any group, no matter how capable or resource sila, na tingin mo magigiba mo tong kaharian ng demonyon to na trillion, billion ang bala, ika nga. Tapos na kayang saka ilang dekada na, ilang saling lahi na mula sa lolo, sa anak, sa apo, sila naghahari-hari. Kung akala ng kahit sino man na nakikinig sa atin ngayon na kayang gibain yan, on their own capabilities and capacities, para sa akin, isa pong malaking kahuhangan yan. Hindi ko sinasabi to na being pessimistic. Yeah. Humingi ka muna ng tulong sa Espiritu Santo, manalangin ka muna. Ito lang po ang kaya kong ibigay. Tulungan nyo ko. Bahala na kayo. Kasi iba na to, Julius, ano na to? Iba ng laban na ito. Iba na. Pati mabubuting tao rito, kasi yan ang gusto ng demonyo eh. Na pati mabuting tao, mahatak na niya, mansahan na niya, at hindi kayo stranghero dyan. Di ba? Yeah. So, yan ang gawain niya. Ito nakita ko sa Bilibid, no? Yung kilos talaga ng demonyo, matindi. Kasi ron, marami naninisi sa Panginoon Diyos, no? Kasi kung talagang may Diyos, hindi niya pinayagan to, mga ganun. Pero wala pa ako narinig na sinisi demonyo ron. Sabi ko sa kanya, ang galing naman ito. Ang galing naman ng kalaban. To make people believe that He doesn't exist. Hindi siya tinasisisi ron. Pero sa akin, siguro sa pinagdaanan ko, ito na talaga yung panahon na magpakababang loob na tayo, Panginoon. Hindi na namin kahit itong mga demonyon to tulungan. Take over. Yan, tama yung sinabi mo. Take over. No? Turo sa atin. Kailangan ka namin eh. We need your guidance. Kasi ikaw mismo dumaan sa ganyan eh. So, syempre, sino pa ba magtuturo sa amin, mag-guide sa amin, kundi yung mga taong katulad nyo na pinagdaanan lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan nitong mga taong involved dito sa kasong ito. O siguro pwede ba tayong magbigay? Halimbawa man, makarating man lang doon sa mga kinukuha ang testigo Sige. ngayon. Alright. Siguro po, para ron sa mga kinukuha ng testigo at nakapag-umpisa na at marami pa namang kukunin dyan magsalita. Siguro po ang mai-share ko na lang sa inyo na stick to the truth. Yeah. Kasi po, darating ang panahon, katulad doon sa akin, na inabot kami ng mahigit sandikada, darating ang panahon na yung katotohanan it will be the truth that will defend you. Kasi pag totoong sinabi mo, kahit na ilang taon yan, kahit dekada na yan, yun pa rin naman nasasabihin mo eh. Pag sinungaling ka, baka sa isang buwan lang, iisipin mo na, ano nga ba yung sinabi kong kasinungalingan, di ba? Ito nga sabi ko sa hamon ko rin doon sa mga na-involved sa amin sa media. Ko, alam niyo naman yung TSN ng Senado. Pag tinanong mo yung mga na-involved doon, kung ano yung mga tanong na itinanong nung 2008, malamang ka ako, iba na sagot nila. Di ba? Pero ngayon, tanungin mo kami kung ano yung same question na tinanong kami ng 2008, malamang. So, yun po siguro, darating pong panahon ang katotohanan ang magtatanggol sa inyo. Huwag niyong stick to that. Kahit masakit, stick to the truth. Jura, ano mga ngayon, maraming mga nag-a-apply na maging state witness at gusto nilang isiwalat yung kanilang nalalaman tungkol dito. Pero ang condition, syempre, kinakailangan daw magsauli yung mga witness. Anong payong maibibigay mo sa kanila? Itong mga nag-a-apply na maging testigo. Most probably makukulong yung mga yan. Kahit na state witness sila. Sabi ko nga sa inyo kanina, Iba ang labanan sa loob ng korte. Iba labanan sa loob ng korte. Walang nanonood dun eh. Oo, di ba? Walang public na nanonood. Oo, at saka wala accountability yung West doon kung
Yun ang binigay sa kanyang kapangyarihan ng konstitusyon eh. Di ba? So, parang sabi ko nga, ang maitutulong ninyo sa media, hingin na magbigay ng taning ilang buwan ba didinggin ng kasong to. Kasi yan po siguro masasabi natin sa mga nanonood, lalo sa mga yung matindi ang damdamin yan, Julius, na hingin yan. Huwag pabayaan yan dahil pag pinabayaan mo yung paglilitis na yan, sinasabi ko na, mananalo pera. Ang lungkot naman, no? But we really have to be vigilant, no? Oo, vigilant. Tama yan, yung anong yan. Pwedeng, paubayan na natin sa kanila yun. Sa karanasan natin bilang mga Pilipino, tayo sabi nga nila, mahaba ang PC natin at eventually nagiging maunawain tayo, mapagpatawad. Pero nangyari sa Nepal, nangyari sa Indonesia yung panununog ng mga ari-arian ng mga politiko. Anong pananaw mo doon? Malaki pa rin ang pagkakristyano ng Pilipino, no? Although nga, ang pagkakristyano kasi natin napaka-unique kasi nga we're the most Christian yet we're the most corrupt, di ba? so there must be something not true there, no? Either we're not the most Christian kasi we're the most corrupt, di ba? Kasi may ron. So siguro what I can say sa pagsusubaybay ko rin at pag-aaral sa kasaysayan, dumarating talaga punto sa isang bayan na sumisiklab ang damdamin eh. No? Sabi mo nga, kung baga ang puso ng Pilipino ay matiisin, siguro nga dahil sa ilang daang taon sa ilalim ng mga manunupig, mga manlulupig, di ba? So, but dumarating pa rin yan, no? Saka madali tayong makontento. Kumbaga maapis. Nakailang EDSA tayo, di ba? Oo. At ang resulta laging nagbubunyi sa ending. Exactly. Diba? At pero mas nagbubunyi yung mga nagnanakaw, di ba? Lusot na naman ako. Oo, nai-improve pa. At mas lalo nagiging gahaman. Oo, kaya nga sasabi ko na it's so difficult, parang it cannot be contrived. Kung paano kikilos ito, Julius, napakahirap ng basahin ngayon. No? Ang sabi ko nga rin sa magtatanong sa akin, the task is ours, the outcome is the Lord's. Nasa atin yung pagkilos, pero kung sanahantong to, nasa Panginoon yan. No? So yun ang ko ngayon na kailangan talaga dalhin na sa usapan, sa mga usapin na nangyayari ngayon, ang kababaan loob natin na humingi ako lagi kong bumabalik dyan eh. Humingi ka na ng tulong sa Panginoon dahil pag itong laban na ito, marami tayong humingi ng tulong, uusad to. Wala ka naiisip na timeline kung kailan dapat magkaroon ng resulta to? Alam mo kasi, kumbaga sa isang forest fire, alam ba ninyo, kasi kaya nga ako humawa ko ng Forest Corporation, di ba? Sa pag-aaral namin noon, ang forest fire pala nangyayari, kumbaga marami ng tuyong dahon sa forest floor, no? Ano na yan. In fact, meron na dyan, kumbaga may mga baga-baga na yan. Hindi yan sumisiklab bilang apoy hanggat hindi nahahanginan. Okay. Oo. Ramdam ko yung pagbabagan ng kalooban ng mga kababayan natin ngayon eh. Pag ito inihipan ng ihip ng Espiritu Santo, siklab to. So ganun na lang to. Iihip yan kung marami tayong ihingi. Iihip yan. Hindi pa, alam mo, sa pangungulungan na, yun nga, dun sa isang sharing ko, I shared yung the Beatitudes. Paano nagiging blessed ang poor in spirit? Paano nagiging blessed ang persecuted? Paano nagiging blessed those who are mourning, di ba? Yun pala kasi, pag inabot mo na yon, when you mourn without anyone to comfort you, when you really hunger for righteousness, wala na, poor in spirit ka na talaga. Parang wala ka ng patutungan. That's the time, the blessing pala comes. Kasi that's the time that you really find God's presence in you. Ito rin to, na kung talagang yung mga Pilipino sagad na sa pagdadalamhati sa nangyayari sa atin, yung iba nawawalan na ng spiritong, puri spirit na. In fact, yung mga kahenerasyon ko,
sila na mismo nagpapaalis sa anak nila eh. Naku, umalis ka na sa Pilipinas, wala nang pag-asa to. Di ba? So, we're being deprived of our vitality, of our talents. Sabi ko sa kanila, aray, ipanalangin na natin to. Dahil ako mismo, ganun din, dumaan din ako ron nung halos, di ko na alam kung kailan ako lalaya. Wala, doon na lang. Lord, ikaw na bahala. Ang hirap ng pinagdaanan mo, no? 3 years ka sa loob ng kulungan. Nang bilibid. Nang bilibid, Buti ordinaryong Ano to, kulungan. Buntin lupa. Oo. How would you describe your experience there? Doon, kung di ka kakapit sa Panginoon doon, isa lang mapupuntahan mo. Alam mo na, siyempre. Oo. No? Kumbaga, yun na yung pugad ng ano. Oo. No? So, kung hindi ka hihingi ng hindi ka lalapit sa Panginoon, hindi ka magpapakubaban loob sa Kanya, hindi mo aakapin yung pagdurusa. Kasi parang siguro ito rin, buti na itanong mo yun, no? Na I can draw some parallelism nung pinagdaanan ko na may karanasan ako rin dulis na parang ang sabi sa akin panalangin na kasi nagrereklamo na ako nung kalagayan ko na. Sa totoo lang. Mahirap. Aminin ko. Nagrereklamo na. Dumating sa punto na halos galit na ako sa Panginoon. No. Oo. At sa aking ang pagrereklamo sa Kanya, gano'n, parang sinabi niya na, tingnan mo ko. Ako na kaya kong bumuhay ng patay, kaya kong magpalayas ng demonyo, kaya kong pahintuin ng bagyo, kaya kong lahat na kaya niyang gawin. To make the blind see, the lame to walk, lahat ng kakayahan niya, sinabi niya na hindi talaga imposible para sa atin. Pero tingnan mo ako, sugat-sugat. Pinagtaksilan ako, hinamak ako, pinagtawanan ako, dinuraan ako, pinaglalatigo akong gat magkasugat-sugat yung laman at balat ko. Pinahiya ako, naglakad ng halos hubad na may bit-bit na cross. Iniwan, pinako ako sa krus hanggat mamatay ako. Ikaw, yan palang pinagdadaanan mo, nagrereklamo ka na. So, parang sabi niya na, lahat ng nangyayari sa mundong to, hindi yan mangyayari kung di papayagan ng Panginoon yan. Tama. Ang sabi niya, magtiwala ka at sumunod kalooban mo. Sabi nga, parang sa akin is, when good things are happening, God is giving us His grace. Binibigay niyang grasya niya. When bad things are happening, like right now, God is teaching us a lesson. Ilang ulit na tayong dinaan ng Panginoon sa ganitong, nung NBNCT, fertilizer scam, ganun-ganon. May tinuturuan niyo yung mga Pilipino eh. May pakialam ka ba sa kapwa mo? Makikilos ka ba? Pababayaan mo lang na naman to. May aral na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pag hindi mo natutunan yon, katulad sa amin, 17 years ago sa NBNCT, since pasensyosong Panginoon siya, hindi nyo natutunan ano yung dapat, yung aral. Ito, Eloy, mas matindi na. Di ba? Pag ito, wala na naman nangyari, di na naman natin napulot yung aral dito na lumaban sa kasamaan, tindigan ang kabutihan, magalit sa dapat ikagalit, di ba? Hindi naman dahil Kristiyano ka, di ka magagalit eh. Di ba? Na kumilos ka, sugpuin mo kasamaan. Pag hindi na naman natin to natutunan, yung mga anak naman natin, sila naman ang bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na, eto, ngayon, trilyon ang nawala sa atin ngayon, di ba? Trilyon. Baka pag hindi kumilos tayo ngayon, baka sa henerasyon ng anak natin, 10 trilyon na ang papakita ulit ng Panginoon. Ito, ninanakaw kinabukasan nyo, 10 trilyon mahigit na to. Di ba? Wag naman, ano? Yun na nga. Sana matapos na to. Kumbaga, nasa atin yun eh. Yun nga sinasabi ko kanina. Bawat milagro ng Panginoon, hinihingi niya yung partisipasyon natin eh. Meron tayong dapat ibigay. Oo, ngayon siguro nga sa mga Saka lang siya gagalaw. nakikinig sa atin ngayon, Panginoon, ito lang po kaya kong ibigay. Yung sabi ko kanina, isi-share ko po ito. Ito po, magkakabit ako ng puting tela o ribbon o anuman sa bahay ko o sa kotse ko. Kung meron akong pagkakataon, ipapahayag ko damdamin ko sa pangyayarin to. Kasi sabi ko nga, mapagnil lang ang kalaban eh. Ilalagay lang sa kulungan yan.
If i-freeze Freeze. yung... Pero pag sinabing frozen yung asset, hindi naman isinoli sa atin yan. Nasa pangangalaga lang ng korte yan. At pag na-acquit yung mga yan, Balik uli. balik ulit yan. May interest pa yan. Di ba? So, ganyan mangyayari dyan. Ilan ang lilinlangin dyan? Ilan ang pahuhupain ng damdamin? Pinapagal nga yung tao eh. To come out of prison, kasi marami kong kaibigan doon na doon na namatay. No? So, to come out of prison na, lost weight a lot, ganon, pero na buong spirito mo, wala akong ibang, kumbaga, pagtatanawan ng utang na loob kundi Panginoon. Di ba? At sabi ko nga sa kanya, Panginoon, ngayon, lead me to do your will. Kung ano na lang yung kalooban mo yon. Kung eto kalooban ng Panginoon na may ma-share tayo, may maibahagi tayo sa nagpupuyos na damdamin ng mga tao. Sa akin, thank you Lord, no? Binigyan mo kami ng pagkakataon ni Julius, ni Tintin na makapagbahagi, no? Ng anong... Kasi kailan i-remind na ang taong bayan na si Lord na lang to eh. Hindi natin madadaig itong mga demonyo. To sabi ko nga, may magsabi, hintay na lang sa 2028. O sinong popondo ng mga kampanya sa 2020? Sila rin. Siyempre, yung may pera. Madali bumitaw ng pera yan kasi pinagnakawan lang naman yan. Saka pera rin. Sabi nga ni Violet na asawa ko, kaya siya galit na galit, buti kung pera natin yon ninakaw. Hindi. Inutang pa natin yon. Tapos ninakaw, di ba? Nasa naiisip ko solusyon dyan, Jun. Dapat yung mga mambabatas, total ang kanilang pangunahing trabaho naman talaga ay gumawa na ng batas. Hindi na dapat sila nagkakaroon ng pondo. Diba? Yun ang source ng na pinanggagalingan ng tukso eh. Meron silang kakayahan na kumuha ng pera sa pera ng tao at kukurakutin. Okay. Julius, ako, sa akin naman, ang pananaw ko dyan, nandun na nga ako kumbaga, sa tagubilin ni St. Thomas Aquinas eh. When you achieve your aim, do not leave a single trace of the system you fought against. Yes. Dapat Amen. walis muna lahat yan. Oo. Siyempre, hindi naman madali, no? Yung mga pinagdaanan mo, yung pagtayo mo, pagtindig mo para sa bayan, at kaakibat niyan yung epekto sa iyong family. How has that affected yung Grabe. especially yung mga anak mo? Grabe epekto sa mga bata. Lalo yung bunso namin na nung nangyari in 2008, 6 na taon pa lang eh. Wala na silang kinagisa na buhay. Nagtatago kami ron sa kumbento. Hindi sila nakakalabas noon. Tapos, yun na nga, naging normal na lagi ko may kaso. Tapos nakulong ako. Ganun ang kinalakihan ba nila? Naalala ko nga nung bata pa yung isa, parang sabi nung isang pangalawang anak ko, pa, kung ikaw ang gumawa ng tama, ikaw ang nagsabi ng totoo, bakit tayo yung nagtatago? So, naging ganito na ang lipunang Pilipino. Na yung maging tapat ka sa bayan, maging tapat ka sa Panginoon, sumunod ka sa mga salita niya, talagang ikaw tutulig sa inang ito. Muntik na ako, kinidnap na ako, marami na akong kaya nga pasalamat sa Panginoon. Samantala yung mga nagsisinungaling, nagnanakaw, binibigyan ng mas marami pang pera, mas marami pang gantimpala, mas marami pang pwesto, pati kaapu-apuhan, nasa pwesto lahat. Para sa akin, isa lang ang tinuro sa akin. Ito ang kaharian ng dyablo. Kasi God has only goodness for those who love and trust Him. Hindi ito yung dinadasal natin, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Hindi ito yung kaharian ng Panginoon na ginagalawan natin. Kaya sasabi ko nga, kaya hindi ako nagtataka na maraming nagdurusa. Kasi yun naman ang gusto ng kabila eh. To deceive, to destroy, and to kill. Ilang pangarap na ng mga kabataan ang pinatay sa bansang to. Umalis ka na lang sa bansang to. Di ba? Ilang pangarap, ilang kinabukasan ang sinira na ng ganitong sistema. Million, Julius. No? So, sabi ko nga sa mga kahenerasyon ko, di ba, mas bata naman kayo sa akin. So, last 2 minutes na ng buhay natin to.
Kaya ko, katulad nga nung Gilas Pilipinas sa Asian semifinals laban dun sa China. 6 points down last 2 minutes eh. Ibinigay nung lahat nila. When the buzzer sounded, we're up by 1 point. And then we end up earning the goal. Siguro ito na rin masasabi ko sa mga kahenerasyon natin na last 2 minutes na ng buhay natin to. Kung ano man pwede na nating ibigay, ibigay na natin. Kung di na tayo, kung mapapagod ka, talo na rin naman na tayo eh. Di ba? Yung mga yan nga, yung kanina pinapanood yun doon sa monitor, yung mga yan ang mananalo. Kung ano pa kaya nating ibigay, huwag mapapagod. Pipilitin niya na pagbangga-banggain yung mga tao mabubuting kalooban. Ibibiyak-biyakin niya yan. Pag-aaway-awayin niya yan. Yun din ang sinabi ko sa mga organizer. Huwag niyong tingnan ang kulay ng sumisigaw. Ang pakinggan ninyo, ano yung sinisigaw nila. Pareho ba yung panawagan nila? Hustisya, accountability, paglansag ng ganitong bulok na sistema. Pag pareho yung panawagan nila, kahit na ano pang kulay yan. Welcome. Kaya nga sabi ko noon, dun sa mga nag-organisa, puti ang gamitin nating kulay. Kasi, ang puti nga, kumbaga in physics, when you put all the colors in the color spectrum, it will result to white. Diba? Yeah. And then the symbolism of white, which is purity of intention. So, wag, ganyan ang ano ng Diablo, na, oy, wag kang makisigaw, tingnan mo yun, oh, tingnan mo yung kulay nun. Wag kang, Alisin niyo yan. wag kang makisama dyan. Yan ang galaw niya. Alam ko na, ewan ko bakit ko nakita to. Di ba? Yan ang galaw niya. Yan ang siguro panawagan ko na hopefully nga dito sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon na pagkakataon na to. Na marami siyang marating, no? Na huwag kayong mawawala ng pag-asa at huwag din kayong makinig sa naghiwa-hiwalay sa atin. Kailangan focus, no? Sa Focus pinaglalaban. Exactly. Thank you. Thank you so much, Jun. Maraming salamat. Dami namin, no, na natutunan sa iyo ngayong araw na ito. Salamat sa Sana pagkakataon. hindi mapunta sa kawalan, no, itong ating mga pinaglalaban. Hindi na. Sabi ko nga, huwag na sanang hayaang maulit pa. Yes. Thank you. Salamat, Thank you. Mabuhay salamat. ka, Jun Lozada. Okay. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.